President Marcos is expected to meet U.S. President Donald Trump in Washington in a couple of days. And for updates, we have Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, okay, sinabi na ba ng Malacanang DFA kung ano yung mga inaasahang resulta sa pag-uusap ng mga presidenteng Marcos at President Trump? Pangulong Bongbong Marcos pa sabi nito from 20 to 22. So medyo short lang yung magiging na pag-isip ng Pangulo doon. So pati lang sa mga ilalatag na of course yung usapin ng US tariff. Isusulong nila na magkaroon ng bilateral agreement o kaya free trade agreement. So meron na namang naunang legislation team ang economic cluster ng Pilipinas na nakikipag-negosasyon na nga doon sa Estados Unidos. Bukod saan, kabilang pa sa mga pag-uusapan yung pagpapalakas ng economic cooperation with the United States at sa pagkuha ng mga potential investors, foreign investors. So makikipag-meeting din ng Pangulo sa business sector doon. Kasama rin sa pag-uusapan, inaasahan yung usapin ng West Philippines kasi nandiyan din yung usapin ng pag-enhance ng capability ng magkabilang panig ng defense forces ng magkabilang bansa. At yung possible deployment din ng military assets sa region. On 21st, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Rubio and si Defense Secretary Hegseth. And before meeting President Trump. So, wala daw magiging PhilCom ngayon or meeting with the Filipino community kasi medyo tight na yung schedule ng Pangulo. Ilatag ko na rin ngayong araw since medyo hindi maganda. Merong bagyo, kanina maagang bumisita rin ng Pangulo sa DSWD National Research Operations Center sa Pasay City. So doon naman nire-repack yung mga kahong-kahong relief goods, mga health at sanitary kits natin. Instruction ng Pangulo kung gano'n nakakabilis yung paghahanda ng DSWD para nga dito sa bagyong Christine. And sa ngayon daw, nasa 3 million na yung relief goods na nare-repack. At tuloy-tuloy pa rin naman daw yan. So masasabing nakahanda yung pamahalaan. Even si BBM kanina tinest niya, yung portable, yung balde, yung parang portable water filter na ginagamit sa mga lugar na nasa lanta ng kalabidad ang ginamit daw nila doon, yung tubig mula sa alulod. So, ininom niya kanina para mapatunayan na malinis yung tubig na papagamit na din para sa mga maapektuhan ng bagyo. Saan yan ginagawa, Julie? Sa Pasay City, yes, sa National Research Operations Center. So, may mga bago silang makinaryo or equipment yung makikita nyo. So ginagamit na yan para mabilis na ma-repack yung mga relief goods. Julie, nakadeploy na to mga gamit na to, no? Yes, meron na talagang center, may hub na dyan sa Pasay at saka sa Cebu. Dapat subukan natin yan. Diyan kayo, mga correspondent sa Malacanang, subukan yan. Yung tubig mula doon sa alulod ng Malacanang, pa-testingin ninyo. Pero Julie, gusto ko pag-usapan yung pin-reempt ng ating Maricel Halilin announcement sana kung bakit hindi kasama ang First Lady sa US trip. Oo, pin-reempt ni ating Masigi talaga. Tinatanong I think Wednesday ng hapon, nung hindi nung namin kasi nasabi users na hindi makakasama si First Lady. And pinabalikan na namin anong mga trip ba yung mga hindi nakasama. Kasi usually, bahagi ng delegasyon si FL. And ngayon ng araw, in-explain ni Yusef Castro na nasa working visit sa Riyadh si FL from 17 to 20th. So, babalik siya ng bansa 21st. Kasi BBM, 20 to 22 yung kanilang trip. So, medyo salubong yung kanilang schedule. And kaninang umaga, actually, nabanggit na rin ng DICT doon sa naunang event ng Pangulo, doon naman sa e-gov app, yung paglulunsad ng e-gov app, na ilulunsad din daw yan at pangungunahan ng SL daan sa Riyadh. O yung one-stop shop na sinasabi. Yung one-stop shop, kasama naman doon yan sa kanyang working visit. Kasi kanina tinanong din namin, kasi sila ang term kasi ay si Madam daw ay nandoon na. So sabi namin, sinong Madam ba? Si First Lady ba yun? So ngayon na nalinawan, si SL nga yung maglo-launch na sa Riyadh. Julie, sino pa ba isang Madam o sino ba yung mga posibleng ibang Madam na maaring mistaken for pag sinabing Madam? So, Madam lang sinabi. Iba mga other Madam naman. Mga baba, mga ibang
Female. Oh. Alam mo, Madam Claire Castro. Oo, yun na nga. Kaya Madam nga nakaka- Julie Baisa. Ito, Oo. So pag, alam na, hindi malabo naman. Mademoiselle pa yan, yung ano. Malabo naman yung isang madam na yung dating First Lady kasi alam natin na, yung kanyang health status, ano? Pero, Mademoiselle, may tanong ka pa ba kay Julie Baisa? Julie, gusto ko lang malaman, may iba ka pa bang information that is, na gusto mo pa ibalita? Nagbantay din kami sa development ng bagyo and the top date ng OCD last sa 7,500 families ng apektado. Pero as of 9 p.m. pa daw yan. So, abangan, antabayanan natin yung ilalabas nilang update ngayong hapon. And right now naman daw, hindi lang doon sa mga area na possible tamaan ng bagyo yung kanina tinitingnan kasi meron nga daw habagat pa rin yung existing habagat. Binabantayan din nila yung amount ng rain nung pag-ulan na dadalingan. So, kailangan bantayan yung pagbato. Buong Pilipinas daw ang minomonitor ng UT. Julie, bago ako mag-thank you, isang mabilis lang. Okay, so nagsabit na si Yusek Claire Castro ng kanyang courtesy resignation. Sino ang mag-a-approve nito? Si Secretary. Ayan. But, kung ay mag-approve. Pero kung anong desisyon. I see. Abangan natin yan. Kung sinabi ko sa gabi noon. Basta yung desisyon. Okay, habang hinihintay natin yan, papasalamat tayo sa ating mobile journalist, Julie Baisa, nag-ulat mula dyan sa Malacanang, sa Maynila. Thank you, Julie.